Yan lang po, simplihan na po natin, no? Huwag na po tayo magdagdag na sobrang napakaraming numeros, ano po? Dahil ito, marami na masyado. Ayoko nang ipakita sa inyo, nakakahiya. Yun po, ang ano dyan, mabilis lang na pagpapaliwanag, ano po. Baka kasi may mga mag-content na naman ng mga fake news vloggers at labuin, ha? Imbis na ipaliwanag, labuin ang mga, sitwasyon na yan. Kaya magpaliwanag tayo rito sa Doy TV, okay? So yun nga po, maraming salamat. Ang ating topic, tulad ng aking pinangako, ang checklist, no, para manalo ang Ginebra or ang Meralco, no. Ano yung mga yan? At ito pong may mga nagtatanong po, papaspasan lang natin. Mabilis lang po ito, no. Sisimplihan lang natin ang magiging senaryo, no, pag natalo ang Magnolia at NLEX at mag-triple tie sila with Magnolia. Paano yan? Well, una po sa lahat, kung di pa po kayo subscriber, kung di pa po kayo kasama sa 12,000 subscribers, at nagugustuhan yung ating content, mag-subscribe na po kayo, guys, no? Kung ayaw nyo ng fake news, no, subscribe na rin po kayo, okay? So yun na nga po, umpisahan na po natin dito, no? Ano ba itong papel na hawak ko? Ano ba to? Bali, gumawa po kasi ako ng senaryo, no? Ito po ang ating about muna tayo dito sa triple tie kung sakasakali lang naman, okay? Gumawa po ako ng mga mechanics ko dito, mga lista-lista ko. Okay, kung naaalala nyo po sa dati nating content about Gilas, may mga ganito rin po ako, ha. So yun. Kasi nga po, may mga nagtatanong, paano po ang mangyayari? So yun muna unahin natin. Well, kasi nga sa nakaraang content ko, no, I assume mananalo na Magnolia or NLEX dahil talagang gagalingan nila. Paano kung hindi? Ito naman po ang mangyayari, ha. Buhay pa po ang San Miguel. Kaya po nabanggit natin din sa nakaraang content na wala sa kanila, no, ang chance dahil wala na silang laban, nag-aabang na lang po sila, no. Buhay po sila pagka natalo ang NLEX at ito pong ang Magnolia, no, magkakaroon ng triple tie at diyan na po papasok ang quotient na tinatawag, no. At sa quotient na yan, of course, paano ba yan? Tatlo sila. Di yung may pinakamataas na quotient, yung dalawang may pinakamataas, pinakamababa, yan po yung malalaglag. Ano po yung pinagbasihan dyan? Yung paglalaban nila, no, ng mga nakaraan laban nila. Kaya nga po sabi ko, mahalaga ang bawat laban, no. So, San Miguel Magnolia, di ba? Natalo ang Magnolia dyan ng 7 puntos, NLEX natalo sa San Miguel ng 5 points at Magnolia natalo sa NLEX, no, ng 4 points. So of course, ang mataas po dyan ang San Miguel at NLEX. So automatically, pababa po ang Magnolia, no? Kaya sila po ang malalaglag at maglalaban po sa 8th spot ay ang SMB at NLEX. So ganyan lang po, simplihan na po natin, no? Huwag na po tayo magdagdag na sobrang napakaraming numeros, ano po? Dahil ito, marami na masyado. Ayoko nang ipakita sa inyo, nakakahiya. Hindi naghanda, si Doy TV, baka sabihin nyo ganyan. So yun po, ang dyan, mabilis lang na pagpapaliwanag, ano po. Baka kasi may mga mag-content na naman ng mga fake news vloggers at labuin, ha. Imbis na ipaliwanag, labuin ang mga sitwasyon na yan. Kaya magpaliwanag tayo rito sa Doy TV, okay? Bakbakang Barangay Ginebra naman po tayo at Meralco, okay? Ang pinangako ko sa nakaraang content, yung checklist na sinasabi ko. Ano ba yung mga checklist na yan? Well, syempre po, no, bawat coach naman po may checklist, no. Tayo dito, no, simple lang, no. Meron lang tayong tatlong checklist para manalo ang isa't isa. So, hindi tayo magiging makasarili for Ginebra. Ganun din muna tayo rito. Magbibigay tayo from Meralco. So, paano yan? Number 1, ha? Yung rebounds, no? Offensive rebounds, defensive rebounds, yan po yung mahalaga. Yan po ang isa sa mga nagdidikta ng laban, okay? Dahil baliwala po ang depensa kung hindi kayo re-rebound, no? Yan po ang dapat na i-secure ng bawat kupunan, no? Sa barangay, alam naman po natin yung trabaho ni Troy at bumalik na nga si Bates, tignan natin kung magiging diferensya yan, no? Or ng kanilang import, no? Kasi nga matatandaan natin malapad ang import nila dati, no? Kontrolado ilalim. So ngayon tignan natin kung paano, no, sa bagong import. That's number 1. Number 2, checklist po natin yung up tempo game. Parehas po halos na ngayon ng
laruan ng Ginebra at Meralco, takbuhan ala international. Bakit? Coach nila from international eh. O si Coach Nenad, consultant. Sa kabila naman, Gilas coach lang naman. Di po ba? So yan, mabilisan lang yan. Pangatlo, of course, yung magiging consistent po, yung consistency sa lahat po ng bagay. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? Alam naman po natin ng Ginebra, no? Kapag po talaga na libre yan, pasok yan, no? Sa Meralco, kung consistent mong depensahan yan, may chance ka. Sa Ginebra naman, kung babantayan mo na kagad, consistent basis, yung mga scorers like Banjero, Newsam, di po ba? Isama mo na yung import. No? Kung same po ang ginawa nyo next game ng Ginebra, last game rather, sila po ang mananalo, no? Consistency, yan po ang importante, dahil hindi po pwede na umiscore ka ngayon bukas hindi na, no? Kaya nga po may mga import na pinapawi dahil sa inconsistent situations, no? So hindi po pwede mangyari yan, lalo na ngayon, no? Lalo na ngayon na close na tayo sa playoff. At tulad nga po ng ating nasabi sa barangay, ito nga po si Brownlee po, playoff, na po, mode na, ang Ginebra, playoff mode na. Diyan po magkakasubukan na talaga, di po ba? So yan po ang ating napag-usapan ngayon. Sa next content po natin, ang prediction. Di po ba? No? So yan po ang ating checklist. So, subscribers, turn naman po tayo, bias shoutout. Ayan. Ito po ang content, no, sa content natin yung segment, no, na hindi magagaya to. Bakit? Wala naman silang time magbasa ng comments eh. Meron silang time yung iba mag-fake news. Dito tayo Shoutout po kay Perp Salomon. Wag na raw palaruin si Chris Ross. Puro reklamo lang daw. Sabi niya, wala daw pong import ng yun na sinasabi natin, kakabanggit lang natin, kung inconsistent ka, yan talaga mangyayari sa'yo, no? Okay, dito tayo kay Nate Reyes, no? Rather. Tama. Tsaka, daming wrong decision ng coaching staff. Dapat si Anusuki na lang kinuha nila since nakaka-complement yun sa laro ni Junmar, may chemistry. Yun na nga po no? Katulad po ng inisip ng TNT at ng Ginebra, okay naman po ang chemistry, ba't po pa kailangan palitan? Yun po talaga importante. Wala indecisive, papalit-palit. Sabi ko naman po, si Junmar, working as import na so kailangan mo lang talaga na makakatuwang yan, di po ba? Maganda po yung komento nyo, sir. Melvin Yuson, no? Wala, talo yung Meralco na, karma ang tawag dyan, at pangit na manood ng PBA daw, sabi niya, puro, nakakasawa. Sir, wag na po kayong manood, no? Kung nagsasawa na po kayo, sir, wag na po kayong manood, no? Kasi nga po, ito pong ating pagko-content na ito, no? So bagay, okay lang naman po kayo magkomento, no? Pero kung yan po yung sasabihin nyo, simple lang po, wag na kayo manood, no? Manood na lang po kayo ng volleyball, maganda rin po ang bakbakan sa volleyball, no? Kung ayaw nyo ng volleyball, manood kayo kay Yulo, kay Carlos Yulo, mag-gymnastic na lang po kayo, no? Kung ayaw nyo mapagod, mag-chess na lang din po kayo. Maganda po yun, sir, no? Kesa naman po, aapektuhan nyo yung mga fans ng PBA. Again, hindi sa kinakampihan kong MBB teams at ang SMC. Well, kung wala yung mga yan, no, edi ang mga players natin nasa abroad na, nasa international na, nasa Japan na yan, nasa Korea na yan, kung saan man sila mapadpad dahil sa kanilang talent at willing silang gastusan ng mga team owners doon, no? Yung mga MVP na yan, sila po at SMC ang gumagasta sa mga player ngayon dito. Kaya nga napauwi na natin dito sila Barrientos, yung mga international players natin, no? At aasahan din natin yung iba na umuwi na rin, no? Katulad nga yan nila Heading, di po ba? O yan, Converge naman yan, di ba? So yun po yun. Tsaka na natin pag-usapan yung mga sinasabi diyang mga parity na naman na yan. Sila na naman, natural silang gumagastos Kung ang isang team magbabayad lang ng 30 mil sa player, no? Talagang maglalayasan ng mga player natin. Kaya wag niyong sisihin yung mga gumagasta. Sisihin niyo yung mga ayaw manalo. Yun po yung lagi ko sinasabi dito. Okay? Dito tayo.
Pag di nakapasok ang Ginebra sa semismatic yan, may trade at harvest. Sabi po ni Jeff Barciliano. I agree with the trades. No, I agree with other arrangements, no. Pero yung mga harvest, kalimutan na po natin yan. Kalimutan na po natin yan. Alam niyo po yung suggestion ko, no, sa nakaraang content about San Miguel. Mag-bank in na po tayo sa mga sariling rookies, no. Katulad po ni Danny Sigel through draft pick yan, di ba? Katulad po na itong Ginebra, si Thompson, di po ba? Through draft pick yan. Correct me if I'm wrong, sorry kasi nag-stop po tayo manood since 2012, no? I will be honest on that, no? Pero after that, no, or before that, po natin. Masyado po natin nasusubaybayan ng liga noon, no? Of course, naging busy lang tayo, no? Noong 2012, but ngayon, nakaka-excite po kasi ngayon ng bakbakan, kaya nakakanood ulit tayo, no? Ayan, dapat daw pumanalo ang NLEX Magnolia. Dahil pag nakapasok daw po ang SMB, marami daw po ang kakabahan. Yari sila pag nakapasok po ang SMB, no? Imbis sila po yung magboborakay na, no? Baka po, imbis nakapak na yung mga bags nila, bigla, may laro pa tayo mamaya. Patay po ang makakalaban niya. Yari yan, sigurado, no? Kay Junmar, no? No, alam niyo naman po ang San Miguel. San Miguel pa rin po. Huwag niyo pa rin iismulin, no? Dito tayo. Wala daw pong dapat ikahiya ang SMB, sabi ni Sir Jeff Barciliano. Ricardo Cabato, kahit anong team ang makatapat ng Ginebra player, Ginebra pa rin ako. Yun, nagbigay po din po tayo ng senaryo, no? Possible po ng makakalaban ng Ginebra, no? Dito po, base sa ating, hindi po ito pautang, ha? Mga listahan ni Doy DB. Trade Jericho Cruz, sabi po ni Johnny Blue. Marami po dapat ayusin sa San Miguel, no? Marami po, pag-usapan po natin yan sa separate content. I am not sure kung mag-agree kayo sa'yo. Of course, magdi-disagree ang ilan. Pero yun lang naman sa atin, no? Sa atin lang naman. Sa mga susunod na content. Shoutout po kay Sir Wilfredo Bautista, ha? Ma'am Irene Gillias, at sa inyo pong asawa kay Sir, no? Kaya Real Mexi, pa-shoutout po, no, sa kanya. Richard Darilla, no? Dapat yung import ng SMB wag nang ipatira sa labas kasi wala namang shooting. Laro po ata nun sa labas, no? Ang kailangan po dapat ng San Miguel dyan, yung magdadrive sa basket, no? Dahil kapag po nangyari yan, sabi ko nga sa inyo, kapag ang bola nilalapit sa ring, mas malaki po ang chances, no? Hindi lang para sa kanya makashoot, para makapagbigay po ng chance, no? It's either sa mga malapit din doon, no? Naghihintay lang ng drop off or hand off. O di kaya pwede niyang i-kick out sa labas or kick off, no? Sa labas. Nakalimutan ko yung proper term, di ba? Pero usually ganun kapag nakikita mo may now open, di ba? Either sa loob at labas. So, yun lang po ang ating suggestion dyan. So, yun lang po muna guys ang ating pa-shoutout ngayon, no? Sir Jesse Vasquez, Ramil Gonzaga, no? Maraming salamat sa inyo, no? Sa bumubuo po sa 12,000 subscribers and counting. Muli po, maraming salamat po. Pagkita-kita po tayo sa susunod na content. Dito lamang sa Denrica at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.